Akala ko, ang pagiging asawa ng isang bilyonaryo ay isang pangarap. Pero sa isang gabi, ang pangarap na yon ay naging isang malupit na bangungot. Itinakwil, ipinahiya, at binuhusan ng alak sa harap ng buong mundo. Habang sila ay nagtatawanan, doon ko napagtanto, sapat na ang pananahimik. Ako si Marian, ang asawang itinago sa dilim. At ngayon, sisiguraduhin kong masisilaw kayo sa aking muling pagbangon. Handa na ba kayong makita ang tunay na reyna? Huwag kang mag-alala, Mami. Pipirmahan niya rin ang mga papel na yon. Saan pa ba siya pupunta? Wala siyang pera, wala siyang pamilya, at wala siyang silbi sa labas ng bahay na ito. Isang pirasong basahan lang si Marian na maaari nating itapon kapag marumi na. Nanigas ang aking buong katawan habang nakatayo sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ng silid-aklatan. Ang boses na yon, ang boses ng asawa kong si Daniel, na 7 taon kong pinagsilbihan ng may buong katapatan, ay tila isang matalim na balisong na humihiwa sa aking pagkatao. Walang galit sa kanyang tono, kundi isang nakakangilong kawalan ng pakiramdam. Na tila ba ang pinag-uusapan nila ay hindi ang ina ng kanyang anak, kundi isang kagamitan lamang na nawalan na ng halaga. Sa aking mga kamay, mahigpit kong hawak ang isang lunchbox na gawa sa tanso. Kaninang madaling araw pa ako gumising para ihanda ang paborito niyang kare-kare. Masakit pa ang aking mga daliri dahil sa magdamag na pagtahi sa punit niyang mamahaling Amerikana para hindi siya mapahiya sa kanyang mga kliyente. Tiningnan ko ang aking mga palad, ang mga kalyo, at maliliit na sugat na nakuha ko sa paggawa ng lahat ng gawaing bahay para lamang makatipid kami noong nagsisimula pa lang siya sa kanyang kumpanya. Ngunit ngayon, ang bawat sakripisyong yon ay tila naging mga marka ng kahihiyan sa mata ng lalaking minahal ko. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan at ang unti-unting panlalamig ng aking mga paa. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang mabigat na martilyo na bumubugbog sa aking dibdib. Ngunit nanatili akong piping saksi sa sarili kong pagbitay. Marahan kong binitawan ang hawak kong lalagyan ng pagkain sa ibabaw ng malambot na alpombra upang hindi ito lumikha ng anumang ingay. Tumalikod ako at naglakad palayo. Dala ang bigat na tila semento sa aking kalooban. Nakarating ako sa marangyang fashion gala ni Vivian Cross na tila isang anino. Naroon ako hindi para makisaya, kundi para iabot kay Daniel ang kanyang gamot sa alta presyon na nakalimutan niya sa hapagkainan. Sa gitna ng nagniningning na mga chandelier at ang amoy ng mamahaling alak, lalo kong naramdaman ang aking pagiging dayuhan. Nakasuot ako ng isang lumang bestido na tinahi ko lang mula sa mga retaso, malayo sa mga kumikinang na gown ng mga babaeng naroon. Marian, ikaw ba yan? Ang boses ni Vivian Cross ay bumasag sa katahimikan ng aking pag-iisa. Lumapit siya sa akin. May dalang baso ng mamahaling wine at isang ngising puno ng panunuya. Tumingin siya sa akin mula ulo hanggang paa. At pagkatapos, ay lumingon sa mga taong nakapaligid sa amin. Look everyone, the invisible wife of the great Daniel Harrison is here. Bakit ka ba narito? Akala ko ba ay tapos na ang shift ng mga janitress? Bago pa ako makasagot, naramdaman ko ang malamig at malagkit na likido na dumaloy mula sa aking noo, sa aking mga mata, hanggang sa aking mga labi. Ibinuhos ni Vivian ang kanyang alak sa aking muka sa harap ng lahat. Ang tawanan ng mga tao ay tila mga tibo na bumaon sa aking balat. Ang bawat tulo ng alak sa aking damit ay tila hudyat ng aking ganap na pagkawasak. Hinanap ng aking mga mata si Daniel sa gitna ng karamihan. Nakita ko siya. Nakatingin siya sa akin, ngunit walang galit, walang pagtatanggol, at higit sa lahat, walang pag-ibig. Iniwasto lamang niya ang kanyang polo at tumalikod.
na tila ba ang nakita niya ay isang eksenang hindi karapat-dapat sa kanyang atensyon. Tumulo ang aking mga luha. Humahalo sa mapait na lasa ng alak sa aking bibig. Sa sandaling iyon, ang lahat ng aking pinaghirapan, ang lahat ng aking pagtitiis para sa pamilyang ito ay naglaho na tila usok. Napatitig ako sa dambuhalang screen sa entablado na nagpapakita ng pinakabagong design ni Vivian. Isang design na pamilyar sa bawat guhit at tahi dahil ako ang gumuhit niyon sa aking mga gabi ng puyat habang hinehele si Luna. Ganito na lang ba? Sa dinami-dami ng bahana nilusong ko para lang makaahon kami sa hirap, bakit ngayong nasa tuktok na siya, ako pa ang nalulunod sa sarili kong mga luha? Pagkatapos ng 7 taon ng pagiging anino, ang halaga ko ba ay kasing mura lang ng baso ng alak na itinapon sa aking mukha? Ang bawat hakbang ko palabas na nang nagniningning na gusaling iyon ay tila paghatak sa isang dambuhalang kadena na nakakabit sa aking mga bukong-bukong. Sa labas, ang langit ay tila nakikiramay sa aking kalagayan. Ang ulan ay hindi lamang bumabasa sa aking balat, kundi tila tumatagos hanggang sa aking mga buto. Hinuhugasan ng tira-tirang dangal na pilit kong itinatago sa ilalim ng aking basang buhok. Walang sasakyang naghihintay para sa akin. Walang Daniel na susunod para payungan ako. Mag-isa akong naglakad patungo sa sakayan habang ang bawat sasakyang dumaraan ay nagwiwisik ng maruming tubig sa aking laylayan. Ang amoy ng alak na nanunuot sa aking lumang bestido ay humahalo sa halimuyak ng aking mumurahing pabango. Isang mapait na paalala ng aking katayuan sa mundong ito. Isa akong ligaw na elemento sa gitna ng karangyaan. Sumakay ako sa jeep, hindi pinapansin ang mga tingin ng ibang pasahero na puno ng pagtataka kung bakit ako basang-basa at amoy bar. Sa loob ng sasakyan, hinugot ko mula sa aking bulsa ang panyong may burda ng pangalan ni Luna. Hinaplos ko ang bawat hibla ng sinulid na bumubuo sa kanyang pangalan. Ito ang tanging bagay na nagbibigay sa akin ng init sa gitna ng nakakangilong ginaw. Marahan kong ipinunas ang panyo sa aking pisngi. Tila ba sa bawat haplos ay nararamdaman ko ang maliliit na kamay ng aking anak na nagpapatahan sa akin. Nang makarating ako sa mansyon ng mga Harrison, ang liwanag ng mga gintong ilaw sa paligid ay tila mga matang nang huhusga sa akin. Pagbukas ko ng dambuhalang pinto, hindi ang yakap ni Daniel ang sumalubong sa akin, kundi ang matalas na tinig ni Doña Esmeralda na nakatayo sa itaas ng hagdanan. Suot ang kanyang sutlang pantulog na tila mas mahal pa sa aking buhay. Tingnan mo ang sarili mo, Marian. Mukha kang basang aso na kinuha sa kanal. Sinasabi ko na nga ba? Kahit anong balot natin sa iyo ng mamahaling tela, lilitaw at lilitaw pa rin ang pagiging hampas lupa mo. Nakakahiya ka. Mabuti na lamang at hindi kita ipinakilala sa aking mga kaibigan bilang manugang ko. Hindi ako sumagot. Nanatili akong nakayuko habang ang tubig mula sa aking damit ay unti-unting bumubuo ng maliit na lawa sa ibabaw ng mamahaling marmol na sahig. Ang katahimikan ko ay tila lalong nagpagalit sa kanya. Lumapit siya sa akin at hinablot ang aking braso. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa aking balat, ngunit wala akong naramdamang hapdi. Mas masakit ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig kaysa sa anumang sugat sa katawan. Bukas na bukas din, aalis ka sa bahay na ito. Huwag mo nang hintayin na ipakaladkad kita sa mga guard. Isama mo ang anak mo at bumalik kayo sa kung saang lungga kayo nanggaling. Eksakto namang bumukas ang pinto at iniluwan nito si Daniel. Tumingin siya sa akin, pagkatapos ay sa kanyang ina, at huli ay sa lawa ng tubig sa sahig. Walang bahid ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Inalis niya ang kanyang Amerikana at ibinigay ito sa katulong na tila ba wala akong halaga sa silid na yon. Daniel, ang gamot mo. Iyan lamang ang tanging salitang lumabas sa aking mga labi sa gitna ng panginginig. Iwan mo na yan dyan, Marian.
At please, linisin mo ang kalat na ginawa mo. Nagbabayad ako ng malaking halaga para sa maintenance ng bahay na ito, hindi para maging mukhang palengke dahil sa'yo. Huwag kang gagawa ng eksena, nakakapagod ang araw na ito. Tinalikuran niya ako at nagsimulang umakyat sa hagdan. Kasunod ang kanyang ina na may matagumpay na ngisi sa mga labi. Naiwan akong mag-isa sa dilim ng sala, hawak ang basang panyo ni Luna. Maya-maya, nagtungo ako sa kanyang silid-aklatan para kunin ang aking mga gamit sa pananahi. Doon, sa ibabaw ng kanyang mesa, sa ilalim ng isang mabigat na paperweight na gawa sa kristal, ay may nakitang mga dokumento. Nanginginig ang aking mga daliri habang binubuklat ang mga papel na yon. Ang bawat salita ay tila mga huling hatol sa 7 taon kong pagpapakasakit. Isang petition for nullity of marriage. Nakalagda na roon ang pangalan ni Doña Esmeralda bilang testigo. At sa ibaba, ang pamilyar na pirma ni Daniel. Isang pirmang dati ay ginagamit niya sa mga love letter para sa akin. Ngunit ngayon ay naging sandata para tuluyan akong itaboy. Napaupo ako sa sahig, hindi alintana ang lamig. Ang bawat sakripisyo ko, ang bawat gabing hindi ko pagtulog para lamang maging maayos ang kanyang buhay, ay nauwi sa ilang pirasong papel na nagsasabing hindi kailanman ako naging sapat. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, isa lamang ang tanong na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Hanggang kailan ko kailangang mamatay para lamang mabuhay ang pangarap ng iba? Hawak ang mga papel na nagsisilbing mitya ng katapusan ng aming pagsasama, dinala ako ng aking gunita sa nakaraang 10 taon. Ang bawat lamat sa aking puso ay tila mga bitak sa isang lumang salamin na muling nabubuo para ipakita ang isang katotohanan. Matagal ko ng pilit na ibinabaon sa limot. Tiningnan ko ang aking mga daliri. Mga daliring dati ay puno ng mantsa ng uling at pintura. Mga daliring noong nasa kolehiyo pa ako ay itinuturing na may gintong ugnayan sa sining ng disenyo. Kami ni Vivian Cross ay hindi lamang magkakilala. Kami ay dating magkaibigan. Ngunit sa mundong ito, ang pagkakaibigan ay madalas maging hagdan para sa mga taong walang sariling kakayahan. Tandang-tanda ko pa ang araw ng National Arts Scholarship. Iyon sana ang aking tiket para makaalis sa hirap, para mabigyan ng maayos na buhay ang aking may sakit na ina. Ibinuhos ko ang lahat sa disenyong iyon, isang modernong twist sa Filipiniana na sumasalamin sa lakas ng isang babae. Ngunit noong gabi, bago ang pasahan, nawala ang aking portfolio. Kinabukasan, ang disenyong yon ang naging dahilan para tanghalin si Vivian bilang kampeon. Marian, look at us now. Tila naririnig ko ang boses ni Vivian mula sa nakaraan habang nakatitig ako sa kanyang muka sa isang magazine sa ibabaw ng mesa ni Daniel. You have the talent, but I have the name. In this industry, money talks, and your sketches are just cheap paper. Ipinikit ko ang aking mga mata at naramdaman ang pait ng aking pagpili. Noong nakilala ko si Daniel, naniwala ako na ang pag-ibig ay sapat na para talikuran ko ang aking mga pangarap. Pumayag akong maging anino niya. Pumayag akong manahimik habang unti-unting kinukuha ni Vivian ang spotlight na dapat ay sa akin. Akala ko, sa pananahimik ko, mapoprotektahan ko ang pag-ibig ni Daniel. Pero paano mo poprotektahan ang isang bagay na kailanman ay hindi pala naging iyo? Nabalik ang aking diwa nang mapansin ang isang pamilyar na folder sa ilalim ng mesa, malapit sa basurahan. Marahil ay nahulog ito kanina habang nag-uusap sila. Nang buksan ko ito, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang mga sketch na naroon ay hindi gawa ni Vivian. Iyon ay mga bagong disenyo para sa susunod na season, at ang bawat guhit, ang bawat kurba ng lapis ay ninakaw mula sa aking mga lihim na notebook na itinago ko sa ilalim ng aming kama. Kahit ang huling piraso ng aking pagkatao, ninanakaw mo pa rin. Bulong ko sa hangin, habang ang aking mga luha ay pumapatak sa ibabaw ng papel.
Unti-unting binubura ang linya ng uling. Hindi lang si Vivian ang nagnakaw sa akin. Pinayagan ko si Daniel na maging bahagi ng pagnanakaw na ito sa pamamagitan ng kanyang kawalan ng pakialam. Ang bawat gabi na ipinagluluto ko siya, ang bawat sakripisyo ko para sa kanyang kumpanya, ay naging puhunan lamang para lalo silang mapalapit sa isa't isa habang ako ay unti-unting naglalaho. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang sining na dati ay naging dahilan ng aking pagbagsak, ay siya ring magiging sandata ko para sa aking pagbangon. Sa gitna ng aking malalim na pag-iisip, ang katahimikan ng silid ay nabasag ng isang mahinang ugong mula sa aking lumang telepono sa ibabaw ng sahig. Ang screen ay nagliwanag, nagpapakita ng isang hindi kilalang numero. Sa kabila ng aking pag-aalinlangan, sinagot ko ang tawag. Hello? Is nito si Mrs. Marian Harrison? Isang baritono at formal na boses ng isang lalaki ang bumati sa akin sa kabilang linya. Speaking. Sino po ito? Ang aking nanginginig na tugon. I am Attorney Castillo, the legal representative of the late Don Roberto Valderrama. Alam kong matagal na itong panahon, Mrs. Harrison, but I have been searching for you for years. Your biological father has left a significant inheritance in your name, including the majority shares of the Valderrama Textiles and a property in Forbes Park. We need to meet immediately to discuss the transfer of assets before the other claimants interfere. Nabitawan ko ang folder na hawak ko. Ang pangalang Roberto Valderrama ay ang pangalang pilit na itinago sa akin ng aking ina bago siya pumanaw. Ang lalaking sinasabi nilang iniwan kami. Ngunit ngayon ay lumalabas na isang taong hindi kailanman tumigil sa paghahanap sa akin. Inheritance? Pero wala akong alam tungkol dito, nautal kong sabi, habang ang aking puso ay tila nakikipagkarera sa bilis ng aking kaba. Everything is documented, madam. You are no longer just an invisible wife. You are the sole heiress of a textile empire. Are you ready to claim what is rightfully yours? Napatitig ako sa divorce papers sa aking harap. Pagkatapos ay sa aking mga kamay na may bahid pa rin ng alak ni Vivian. Ang kapalaran, sa gitna ng aking pinakamadilim na gabi, ay nagpadala ng isang hindi inaasahang liwanag. Ngunit ang tanong ay, sapat na ba ang yaman para hilumin ang isang pusong durog na? Ito ang tseke, 5 million pesos. Sapat na siguro yan para makalimutan mo ang nangyari sa gala at ang mga kung ano-anong iniisip mo tungkol kay Vivian. Ang tinig ni Daniel ay walang emosyon habang inilalapag niya ang isang pirasong papel sa ibabaw ng mesang kinakainan ko ng almusal. Hindi ko siya tiningnan. Nanatili ang aking paningin sa tasa ng kape na wala ng init. Tila ba doon ko hinahanap ang sagot kung paano naging ganito kalamig ang lalaking pinangakuan ko ng habang buhay. Ang bawat letra sa tsekeng iyon ay tila mga linta na sumisipsip sa natitira kong respeto sa sarili. Para sa kanya, ang aking dangal, ang aking sakit, at ang aking pagkatao ay may katumbas lamang na halaga. Inilayo ko ang aking paningin at dahan-dahang itinulak ang tseke pabalik sa kanyang direksyon. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga daliri, ngunit pinilit kong panatilihing matatag ang aking boses. Hindi nabibili ng pera ang sampal na tinanggap ko, Daniel, at lalong hindi mababayaran ng 5 milyon ang mga disenyong ninakaw ni Vivian mula sa akin. Alam mo ang totoo. Alam mong sa akin ang mga guhit na yon. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Ang uri ng buntong hininga na ibinibigay sa isang batang makulit at hindi nakakaintindi. Marian, let's be realistic. Vivian has the platform, the brand, and the connections. Kung sa'yo man ang mga ideyang yon, wala kang pruweba. At kahit magkaroon ka pa, sino ang maniniwala sa'yo? Just take the money. Gamitin mo yan para sa inyo ni Luna. Buy a house, start a small business, gawin mo ang gusto mo. Huwag mo lang kaming guluhin ni Vivian.
Ang bawat salita niya ay tila mga pako na ibinabaon sa aking puso. Hindi ko akalain na ang lalaking sinuportahan ko nung wala pa siyang pangalan ay siya ring magsasabi sa akin na wala akong silbi. Sa sandaling iyon, ang pintuan ng dining room ay bumukas at pumasok si Doña Esmeralda. Suot ang kanyang mukhang perpektong ayos na tila ba nakahanda siyang pumatay gamit ang kanyang mga salita. Bakit narito pa ang babaeng ito? I thought I made it clear na kailangang wala na siya rito bago magtanghalian. Ang matinis na tinig ng aking biyenan ay pumuno sa silid na tila ba may masangsang na amoy siyang nalalanghap. At ano yan? 5 million? Daniel, masyadong malaki ang halagang yan para sa isang taong ang tanging ambag ay ang maging palamuti sa bahay na ito at hindi pa magandang palamuti. Tumayo ako. Sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, hindi ako yumuko. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Doña Esmeralda. Ang takot na dati ay nagpapakaba sa akin ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Aalis ako, madam, pero hindi dahil sa itinataboy ninyo ako. Aalis ako dahil na-realize ko na ang mansyong ito, gaano man kaganda at kakinang, ay isa lamang malaking libingan ng aking mga pangarap. At ang 5 milyong ito, itago ninyo. Marahil ay kailangan ninyo iyan kapag na-realize ninyo kung ano ang nawala sa inyo. Nakita ko ang gulat sa mga mata ni Daniel, ngunit hindi ko siya binigyan ng pagkakataong makapagsalita. Naglakad ako palabas ng silid. Ang tunog ng aking mga yapak sa marmol ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Ngunit sa likod ng aking katapangan, may isang bahagi ng aking puso na unti-unting nadudurog. Paano ko ipapaliwanag kay Luna na ang kanyang ama ay mas pinili ang pera at katayuan kaysa sa aming dalawa dahil sa isang mahalagang charity luncheon na gaganapin sa mansyon ng hapon ding iyon, hindi ako agad nakapaghain ng mga gamit. Pinilit ako ni Doña Esmeralda na manatili muna sa kusina para tumulong sa pag-aasikaso ng mga bisita. Isang huling paraan ng pagpapahiya sa akin bago ako tuluyang umalis. Habang naririnig ko ang tawanan at ang kalantog ng mga kubyerto sa malaking bulwagan, tanging ang kapakanan ni Luna ang nasa isip ko. Pinatulog ko siya sa kanyang silid bago ako bumaba para tumulong. Lumipas ang ilang oras ng matinding pagtatrabaho. Ang init sa loob ng kusina at ang pagod sa aking katawan ay hindi ko alintana. Hanggang sa maramdaman ko ang isang kakaibang katahimikan mula sa itaas. Isang malamig na kaba ang nanuot sa aking batok. Mabilis akong umakyat patungo sa silid ni Luna. Ang aking puso ay tila gustong kumawala sa aking dibdib sa bawat baitang ng hagdan na aking nilalampasan. Pagbukas ko ng pinto, ang bumungad sa akin ay ang maayos na kama, ang mga paboritong laruan ni Luna na nakalatag sa sahig at ang bukas na bintana kung saan pumapasok ang malakas na ihip ng hangin na nagpapadapa sa mga kurtina. Ngunit ang aking anak ay wala roon. Luna, ang aking tawag ay binalot ng takot. Luna, anak, nasaan ka? Hinalughog ko ang bawat sulok ng silid, sa ilalim ng kama, sa loob ng cabinet. Ngunit walang bakas ng aking anak. Mabilis akong bumaba at hinarap ang mga katulong. Ngunit lahat sila ay abala sa pagsisilbi sa mga bisita. Hanggang sa makita ko si Vivian Cross sa dulo ng pasilyo, nakasandal sa pader at may hawak na baso ng juice. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang malupit na kagalakan. Naghahanap ka ba ng nawawala, Marian? Ang kanyang bulong ay tila isang lason na pumasok sa aking pandinig. Masyadong maingay ang bata. Kanina, habang nag-uusap kami ni Daniel, sabi ko, kailangan niya ng tahimik na lugar para makapag-isip-isip. Nanlamig ang aking buong pagkatao. Ang bawat hibla ng aking buhok ay tila tumatayo sa sindak saan dinala ng babaeng ito ang aking anak. Sa gitna ng malaking mansyong ito,
na puno ng mga taong mapanghusga. Nasaan ang tanging liwanag ng aking buhay? Nasaan ang anak ko? Ang boses ko ay hindi na nanggagaling sa aking lalamunan, kundi mula sa kaibuturan ng aking kaluluwa na handang pumatay at mamatay para sa tanging kayamanang natitira sa akin. Sa sandaling iyon, ang marangyang pasilyo ng mansyon at ang mga mamahaling palamuti ay naglaho sa aking paningin. Ang tanging nakikita ko na lamang ay ang mapanuyang mukha ni Vivian Cross. Lumapit ako sa kanya. Ang bawat hakbang ko ay puno ng nagbabagang puot. Hinablot ko ang kanyang balikat ng may lakas na hindi ko akalaing taglay ko. Ang baso ng juice sa kanyang kamay ay tumagilid at ang malagkit na likido ay dumanas sa kanyang mamahaling gown. Ngunit wala akong pakialam sa telang iyon na mas mahal pa sa aking buhay. I'm warning you, Vivian. Huwag na huwag mong idadamay ang anak ko sa dumi ng laro mo. Nasaan si Luna? Ang aking mga mata ay nakatitig sa kanya. Naghahanap ng anumang bakas ng katotohanan sa likod ng kanyang makapal na pampaganda. Isang mapaklang ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang inaayos ang strap ng kanyang damit. Relax, Marian. Masyado kasing maingay ang anak mo habang nag-uusap kami ni Daniel kanina. She kept asking for you. Sabi ko, kailangan niya ng quiet time para makapag-isip. I think nasa lumang storage room siya sa dulo ng garden. Don't worry, safe naman doon. Medyo madilim nga lang at maalikabok. Nanlamig ang dugo sa aking mga ugat. Ang storage room na yon ay ilang taon nang hindi binubuksan, puno ng mga sirang kagamitan at mga insekto. Higit sa lahat, alam ni Daniel at ng buong pamilya na si Luna ay may matinding takot sa dilim. Hindi ko na hinintay ang susunod na sasabihin ni Vivian. Tumakbo ako palabas ng mansyon, hindi alintana ang pagtingin ng mga bisita o ang pagkatanggal ng aking tsinelas sa pagmamadali. Ang sikat ng araw sa hardin ay tila hindi sapat para painitin ang nanlalamig kong katawan. Ang bawat damo na sumasagi sa aking binti ay tila mga tinik, at ang hangin ay tila nauubusan ng oxygen habang papalapit ako sa lumang bodega. Ang mabigat na pintong bakal ay nakasara at may nakaharang na isang pirasong kahoy mula sa labas. Nangangatal ang aking mga kamay habang pilit na inaalis ang harang. Ang kalawang sa hawakan ng pinto ay kumapit sa aking mga palad, ngunit wala akong naramdamang hapdi. Pagbukas ko ng pinto, ang amoy ng luma, amag, at kawalan ng hangin ang sumalubong sa akin. Sa isang sulok, sa gitna ng kadiliman kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa siwang ng pinto. Nakita ko ang maliit na figura ni Luna. Nakabaluktot siya. Ang kanyang maliliit na tuhod ay nakadikit sa kanyang dibdib at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakatakip sa kanyang mga tainga. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang kanyang katahimikan. Hindi siya umiiyak ng malakas. Sa halip, ang kanyang bibig ay nakabukas sa isang piping hiyaw, habang ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding takot. Luna, anak, narito na si Mami. Mabilis akong lumuhod sa maruming semento at niyakap siya ng mahigpit. Ang kanyang balat ay tila yelo sa lamig. Nang maramdaman niya ang aking yakap, doon pa lamang kumawala ang kanyang boses, isang matinis at basag na iyak na dumurog sa aking puso ng pino. Hinaplos ko ang kanyang likod, hinahayaan ang kanyang mga luha na bumasa sa aking damit habang bumubulong ako ng mga pangako na hindi ko na siya kailanman hahayaang saktan ng kahit sino. Binuhat ko si Luna. Hindi ko pinansin ang bigat niya o ang dumi sa kanyang damit na humahawa sa akin. Naglakad ako pabalik sa mansyon, hindi bilang ang mapagkumbabang asawa na laging nakayuko, kundi bilang isang inang handang sunugin ang mundo. Pagpasok ko sa malaking bulwagan kung saan naroon ang charity luncheon, ang lahat ng tawanan ay biglang huminto. Ang mga bisita na nakasuot ng nagagandahang damit at alahas ay napatingin sa amin.
Isang babaeng magulo ang buhok at may putik sa paa. Karga ang isang batang umiiyak at nanginginig. Nakita ko si Vivian sa gitna ng karamihan. May hawak na namang baso ng champagne, nakatayo sa tabi ni Daniel at Doña Esmeralda. Tila ba wala siyang ginawang masama? Tila ba ang pagpapahirap sa isang bata ay bahagi lamang ng kanyang laro? Ibinaba ko si Luna sa isang upuan at hinalikan ang kanyang noo bago ako humarap sa kanila. Ang bawat hakbang ko sa makintab na sahig ay puno ng bigat ng 7 taong pananahimik. Walang sino man ang nagtangkang humarang sa akin. Nang makalapit ako kay Vivian, hindi ako nagsalita. Buong lakas kong pinalipad ang aking kamay at dumapo ito sa kanyang pisngi. Ang tunog ng aking palad sa kanyang balat ay umaling-awngaw sa buong bulwagan, mas malakas pa sa anumang basag na kristal. Napalingon ang mukha ni Vivian sa lakas ng sampal at ang gulat sa kanyang mga mata ay napalitan ng puot. "Marian!" Ang sigaw ni Daniel ay bumasag sa katahimikan. Mabilis siyang humarang sa pagitan namin ni Vivian. Ang kanyang mukha ay puno ng galit, hindi para sa akin, kundi dahil sa kahihiyang idinulot ko sa harap ng kanyang mga bisita. "Ano ba ang ginagawa mo? Nababaliw ka na ba?" "Ako pa ang nababaliw, Daniel." Ang boses ko ay mahinahon ngunit matalim, tila bubog na humihiwa sa hangin. "Ang asawa mo ay katatapos lang iligtas ang anak mo mula sa isang madilim na bodega kung saan siya ikinulong ng babaeng yan, at ang tanging inaalala mo ay ang sasabihin ng mga taong ito. Tumingin ka sa anak mo, Daniel. Tumingin ka." Itinuro ko ang direksyon ni Luna na kasalukuyang nakayakap sa sarili. Walang tigil ang pagtulo ng mga luha habang ang kanyang maliit na dibdib ay humihingal sa takot. Nakita ko ang panandaliang paglambot sa mga mata ni Daniel, ang isang sulyap ng pag-aalala na hinaluan ng matinding gulat. Ngunit bago pa siya makakilos, pumagitna na si Doña Esmeralda. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. Ang kanyang mga brilyanteng hikaw ay tila nanginginig sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. "Marian, stop this nonsense. Vivian is our guest of honor. Hindi niya magagawa ang sinasabi mo. Baka kung saan-saan lang nagsuot ang anak mo dahil hindi mo siya binabantayan ng maayos." Ang asik ng aking biyenan na mas piniling protektahan ang kanilang imahe kaysa sa kaligtasan ng sarili niyang apo. Lumingon ako kay Vivian. Nakahawak siya sa kanyang namumulang pisngi. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit, ngunit may bahid ng takot dahil sa lantarang revelasyon ko. "You're lying, Marian. I was just trying to help the child find a quiet place to rest. How dare you lay a hand on me?" "Helping?" Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking dibdib. "Ikinulong mo ang isang batang takot sa dilim sa isang bodegang bakal at hinarangan mo ang pinto mula sa labas. Iyan ba ang tawag mo sa tulong? Pinagnakawan mo na ako ng aking mga pangarap, Vivian. Ninakaw mo ang aking sining, pero hinding-hindi ko hahayaan na nakawan mo rin ng kaligtasan ang anak ko." Hinarap ko si Daniel ng buong tapang. "Daniel, ito na ang huling pagkakataon na makikita mo akong umiiyak sa bahay na ito. Ang lalaking minahal ko ay namatay na kasabay ng bawat patak ng luha ng anak ko sa bodegang yon. Isaksak ninyo sa baga ninyo ang inyong yaman at ang inyong reputasyon." Naglakad ako pabalik kay Luna. Binuhat ko siya ng dahan-dahan, tila ba isa siyang babasaging kristal na ayaw kong muling mabitawan. Ang kanyang maliit na kamay ay humawak sa aking damit. Isang kapit na nagsasabing, ako lamang ang tanging mundo na kailangan niya. Sa gitna ng nagagandahang bisita, sa gitna ng mansyong binuo sa pundasyon ng aking pananahimik, nagsimula akong maglakad palabas. "Marian, sandali. Saan ka pupunta? Wala kang pera. Wala kang matutuluyan." Ang sigaw ni Daniel na tila ngayon lamang nagising. Sa realidad, naaalis na ako. Ngunit hindi na ako lumingon. Ang bawat hakbang ko palayo sa bulwagang yon
ay tila pagpunit sa isang pahina ng libro na puno ng sakit. Nang makarating kami sa gate ng mansyon, huminto ang isang itim at marangyang sasakyan. Isang lalaking nakasuot ng formal na Amerikana ang bumaba at mabilis na binuksan ang pinto para sa amin. Siya ang kinatawan ni Attorney Castillo, ang taong nagdala ng balita tungkol sa aking mana. Sumakay ako sa loob, kapiling ang aking anak. Habang ang bintana ng sasakyan ay unti-unting tumataas, tinatakpan ng tanawin ng mansyon na dati ay itinuring kong tahanan. Tumingin ako sa labas, sa ulan na muling nagsimulang pumatak sa salamin. At sa aking isipan ay isang pangako ang aking binuo. Tapos na ang panahon ng pagiging anino. Mula sa araw na ito, sisiguraduhin kong ang bawat taong humamak sa amin ay matututong lumuhod sa harap ng reynang pilit nilang itinago sa dilim. Ngunit sa gitna ng aking determinasyon, isang tanong ang nananatiling nakatusok sa aking puso. Sapat na ba ang bagong yaman na ito para burahin ang trauma sa mga mata ng aking anak? Ang kalayaan ay hindi laging matamis. Kung minsan, ito ay may lasa ng luha at amoy ng ulan sa gitna ng gabi. Habang dahan-dahang lumalayo ang sasakyan mula sa mga dambuhalang bakod ng mansyon ng mga Harrison, tinitigan ko ang refleksyon namin ni Luna sa bintana. Ang marangyang loob ng sasakyan na gawa sa makinis na balat ay tila isang protektadong kuwebang bumabalot sa amin mula sa mundong naging malupit. Walang imik si Luna. Ang kanyang maliliit na daliri ay nakakapit pa rin sa aking damit na tila ba sa isang iglap ay maaari akong maglaho. Ang bawat banayad na paggalaw ng sasakyan sa semento ay nagpapaalala sa akin na bawat kilometrong nadadagdag ay isang hakbang palayo sa aking pagiging anino. Madam Marian, huwag po kayong mag-alala. Ligtas na po kayo. Ang formal ngunit may malasakit na tinig ng kinatawan ni Attorney Castillo ang bumasag sa katahimikan. Dadalhin ko po kayo sa isang pribadong villa sa Forbes Park. Iyon ang isa sa mga ari-ariang iniwan ng inyong ama. Doon walang sino man ang makakaistorbo sa inyo. Tumango lamang ako, hindi ko mahanap ang aking boses. Paano mo nga ba sasabihin ang salitang salamat kung ang buong pagkatao mo ay tila isang basag na banga na pinipilit lamang mabuo ng mga bagong pangyayari? Ang amoy ng mamahaling pabango sa loob ng sasakyan ay tila isang sampal ng realidad na ang buhay ko ay nagbago na sa loob lamang ng isang oras. Pagdating namin sa villa, ang bumungad sa akin ay ang malawak na hardin na puno ng mga puting bulaklak na nagniningning sa ilalim ng buwan. Ang katahimikan dito ay hindi nakakatakot, gaya ng sa bodega. Ito ay isang katahimikang nag-aanyaya ng kapayapaan. Nang pumasok kami sa loob, naramdaman ko ang init ng mga ilaw at ang malambot na alpombra sa ilalim ng aking mga paa. Attorney Castillo, salamat po sa paghihintay. Sabi ko nang makita ang matandang abogado sa loob ng sala. Tungkulin ko ito, Marian. Ang iyong ama, si Don Roberto, ay laging nagsisisi na hindi kanya nahanap ng mas maaga. Wika niya habang iniaabot ang isang itim na folder. Dito nakasaad ang lahat ng iyong control sa Valderrama Textiles. Ngunit higit pa sa yaman, may isang tao akong gustong ipakilala sa iyo. Siya ang magsisilbing gabay mo sa iyong pagbabalik sa sining. Mula sa anino ng pasilyo, lumabas ang isang matandang babae na may marangal na tindig. Ang kanyang buhok ay kasing puti ng ulap at ang kanyang mga mata ay tila nakakabasa ng puso. Siya si Maestra Sofia, ang tanyag na eksperto sa tradisyonal na paghabi at disenyo sa bansa na matagal nang nagretiro. Nakita ko ang iyong mga lumang sketch na itinago ng iyong ama, anak. Ang banayad na tinig ni Maestra Sofia ay tila isang mainit na haplos sa aking pagkatao. Mayroon kang kamay na kayang magpaamo sa tela at pusong kayang magbigay ng kulay sa kadiliman. Huwag mong hayaang ang mga taong walang sining sa kanilang kaluluwa ang pumatay sa iyong talento. Nang gabing iyon,
Matapos mapatulog si Luna sa isang malambot at ligtas na kama, naupo ako sa harap ng isang blangkong papel sa malawak na veranda. Sa unang pagkakataon, matapos ang 7 taon, humawak ako ng lapis na hindi para ilista ang mga bibilhin sa palengke o ang mga schedule ni Daniel. Dahan-dahan, ang aking kamay ay nagsimulang gumalaw. Ang bawat guhit ay puno ng sakit, ng galit, at ng pagnanais na mabuhay. Hindi ito disenyo ng isang babaeng nagpapasakop. Ito ay disenyo ng isang reynang bumabangon mula sa abo. Ang tela ay tila sumasayaw sa aking isipan. Ang mga kulay ng ginto at itim ay nagsasama-sama para sa isang obra na tatawagin kong ang paglaya. Naramdaman ko ang pagdaloy ng luha sa aking pisngi, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa lungkot. Ito ay dahil sa kagalakang muling mahanap ang aking sarili. Ngunit ang aking panandaliang kapayapaan ay nabasag nang buksan ko ang telebisyon sa maliit na volume. Isang news flash ang bumungad sa akin. The Harrison Group and Vivian Cross officially announced a multi-billion fashion partnership today amid rumors of Daniel Harrison's domestic issues. Ang wika ng reporter habang ipinapakita ang larawan ni na Daniel at Vivian na masayang nagtatawanan at nagkakamayan sa harap ng mga kamera. This partnership is set to dominate the international market using the latest collection of Miss Cross. Napatitig ako sa screen. Ang disenyong suot ni Vivian sa press conference na yon ay ang disenyong tinapos ko noong gabing umiiyak ako dahil sa pagod. Ang disenyong tinawag kong pangako. Ang bawat tahi, ang bawat detalye ay isang lantarang pagnanakaw sa aking pagkatao. Napahawak ako ng mahigpit sa gilid ng mesa. Akala ninyo ba ay tapos na ang lahat? Akala ninyo ba ay mananatili akong biktima habang kayo ay nagpapakasasa sa aking pinaghirapan? Hindi ninyo alam kung sino ang kinalaban ninyo. Ang aking bulong sa hangin habang ang aking paningin ay nakapako sa naglalakihang mga ngisi ni na Daniel at Vivian sa telebisyon. Sa sandaling iyon, ang tunog ng isang sasakyang huminto sa labas ng villa ay nagpabilis sa tibok ng aking puso. Sino ang makakaalam ng lugar na ito? Mabilis kong pinatay ang telebisyon at sumilip sa bintana. Isang pamilyar na anino ang nakatayo sa tapat ng gate, pilit na kumakatok sa ilalim ng malamig na ulan. "Marian, alam kong narito ka. Mag-usap tayo." Ang boses ni Daniel ay puno ng desperasyon. Ngunit sapat ba yon para buksan ko muli ang pintuan ng aking buhay sa lalaking naging mitya ng aking paghihirap? Ang boses na dati ay nagsisilbing musika sa aking pandinig. Ngayon ay tila isang nakakarinding ingay na sumisira sa katahimikan ng aking bagong simula. Nakatayo ako sa likod ng makapal na kurtina ng beranda, pinagmamasdan ang figura ni Daniel sa labas ng gate. Basang-basa siya ng ulan. Ang kanyang mamahaling Amerikana ay nakadikit na sa kanyang katawan at ang kanyang mga kamay ay walang tigil sa paghampas sa bakal na pinto. Naalala ko ang napakaraming gabi na ako ang naghihintay sa kanya sa bintana, puyat at pagod. Tanging ang tunog ng makina ng kanyang sasakyan ang inaabangan para lang masiguradong ligtas siya. Ngunit ngayon, ang mga papel ay nabaligtad. Siya ang nasa labas, nagmamakaawa, habang ako ay nasa loob ng init at kalinga ng isang tahanang hindi niya kailanman maangkin. "Marian, please, mag-usap tayo. Alam kong nagkamali ako, pero huwag mo namang gawin ito sa pamilya natin." Ang kanyang sigaw ay humahalo sa hagupit ng hangin. "Huwag mo siyang pansinin, anak." Ang marang tinig ni Maestra Sofia sa aking likuran ay nagpabalik sa aking diwa. Hawak niya ang isang tasang mainit na tsaa. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan. Ang mga taong sanay na ikaw ang laging tumatakbo para sa kanila ay nagugulat kapag natuto ka ng huminto. Ang kanyang desperasyon ay hindi galing sa pag-ibig,
kundi sa takot na mawalan ng kontrol. Huminga ako ng malalim. Naramdaman ko ang paninigas ng aking mga kamao. Lumakad ako patungo sa gate, hindi para papasukin siya, kundi para tuluyan ng tapusin ang kabanatang ito ng aking buhay. Pagdating ko sa tapat ng bakal na rehas, nanatili akong nakatayo sa ilalim ng payong na hawak ng isang security guard. Tiningnan ko si Daniel nang diretso sa mga mata. Wala na roon ang takot. Wala na roon ang pagsusumamo. Marian, salamat. Kinausap mo rin ako. Nauutal niyang sabi. Ang kanyang mga labi ay nangingitim na sa ginaw. Let's go home. Nag-aalala na si Mommy. Gagawa natin ang paraan ang tungkol kay Vivian. I will make it right, I promise. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi, habang ang ulan ay tumatalsik sa aking paanan. Ang bahay ninyo ay hindi kailanman naging tahanan para sa akin, Daniel. Isa lamang yung gintong kulungan kung saan unti-unti ninyong pinatay ang aking pagkatao. At tungkol kay Vivian, huwag ka nang magsinungaling. Kasama mo siya sa balita kanina. Masayang ipinagdiriwang ang mga disenyong ninakaw ninyo sa akin. Marian, business lang iyon. Kailangan nating iligtas ang kumpanya. Ang depensa niya, na tila ba sapat na dahilan ang pera para sa pagtataksil. Bumalik ka na. Kailangan ka ni Luna. Hindi mo siya kayang palakihin ng mag-isa. Kaya ko siyang palakihin ng malayo sa laso ng inyong pamilya. Ang aking tugon ay kasing lamig ng gabi. At huwag mong gamitin ang anak ko para makuha ang gusto mo. Mula ngayon, ang tanging ugnayan mo na lang sa amin ay sa pamamagitan ng aking mga abogado. Inabot ko sa kanya ang isang envelope na hindi nababasa ng ulan dahil sa proteksyon ng aking payong. Ibinagsak ko ito sa kanyang paanan sa putikang nabuo ng ulan. Ano ito? Tanong niya habang nanginginig na pinulot ang envelope. Ang pirma na matagal ninyong hinihingi. Ang aking pagsang-ayon sa inyong petition para sa nullity ng ating kasal. Ang aking boses ay matatag, walang panginginig. Malaya ka na, Daniel. Malaya na kayong magpakasasa ni Vivian sa mga nakaw ninyong yaman. Pero tandaan mo ito, ang bawat tahi ng damit na ibebenta ninyo ay may bahid ng aking mga luha at sisiguraduhin kong ang bawat luha na iyon ay magiging mitya ng inyong pagbagsak. Tumalikod ako at nagsimulang maglakad palayo. Narinig ko ang kanyang pagsigaw, ang kanyang pagtawag sa aking pangalan, at ang tunog ng kanyang pagbagsak sa kanyang mga tuhod sa gitna ng basang semento. Ngunit hindi na ako lumingon. Bawat hakbang ko pabalik sa villa ay tila pagtatanggal ng isang mabigyat na pasanin. Pagpasok ko sa loob, sinalubong ako ni Maestra Sofia na may ngiti ng pagkilala. Ngayon, Marian, ang tunay na laban ay nagsisimula na. Hindi sapat ang lumayo. Kailangan mong ipakita sa mundo kung sino ang reynang itinago nila sa dilim. Naupo ako sa aking working table. Kinuha ko ang aking lapis at sa isang mabilis na galaw, iginuhit ko ang isang logo, isang phoenix na bumabangon mula sa mga hibla ng tela. Ito ang magiging tatak ng aking paghihiganti, hindi sa pamamagitan ng karahasan, kundi sa pamamagitan ng kahusayan na kailanman ay hindi nila mapapantayan. Ngunit habang tinititigan ko ang aking disenyo, muling tumunog ang aking telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen na may kalakip na isang larawan. Nakalimutan mo yata ito sa mansyon, Marian. Isang lihim na itinatago ni Daniel tungkol sa pagkamatay ng iyong ina. Gusto mo bang malaman ang katotohanan? Nabitawan ko ang aking lapis. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang pagkamatay ng aking ina na akala ko ay dahil sa sakit. May kinalaman ba ang mga Harrison? Ang bawat titik sa screen ng aking telepono ay tila mga kuko ng yelo na pilit na kumakapit sa aking lalamunan. Ang pagkamatay ng aking ina,
Ang tanging alaala ng pagmamahal na aking pinanghahawakan bago ako naging asawa ni Daniel ay muling bumangon mula sa hukay. Ang akala ko ay bunga ng katandaan at panghihina ng katawan, ngayon ay may bahid na ng madilim na katotohanan. Nabitawan ko ang aking lapis at ang paggulong nito sa sahig hanggang sa tumama sa paanan ng mesa ay tila isang malakas na hudyat ng pagguho ng aking kapayapaan. Nanginginig ang aking mga daliri habang binabasa ko muli ang mensahe. Hindi aksidente ang pagkamatay ng iyong ina. Itinago ni Daniel ang report mula sa ospital, 10 taon na ang nakalilipas. Kung gusto mong malaman ang totoo, pumunta ka sa lumang pabrika ng tela sa Marikina bukas ng gabi. Marian, anak, anong nangyayari? Ang boses ni Maestra Sofia ay puno ng pag-aalala habang lumalapit siya sa akin. Marahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa aking balikat at ang init ng kanyang palad ay tila isang angkla na pumipigil sa akin na tuluyang malunod sa aking takot. Maestra, ang nanay ko. Ang tanging lumabas sa aking bibig habang iniaabot ko sa kanya ang telepono. Nakita ko ang pagdidilim ng mukha ni Sofia habang binabasa ang mensahe. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang isang lihim na tila matagal na niyang itinatago. Ang industriya ng tela sa bansa ay hindi lamang puro magagandang damit, Marian. Ang kanyang bulong ay puno ng pait. Noong panahong nagsisimula pa lamang ang mga Harrison, ang iyong ina ay isa sa mga pinakamagaling na mananahi nila. Ngunit may mga bagay na hindi dapat malaman ng isang hamak na manggagawa. May mga sikretong kayang pumatay para lamang manatiling nakatago. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Nagtungo ako sa silid ni Luna at pinanood ang kanyang mahimbing na pagtulog. Ang banayad na pagtaas at pagbaba ng kanyang maliit na dibdib ay ang tanging bagay na nagpapanatili sa aking katinuan. Kinuha ko ang lumang sewing kit ng aking ina, ang tanging pamana niya sa akin. Doon, sa ilalim ng mga makukulay na sinulid at kalawanging mga karayom, ay may isang maliit na bulsa na hindi ko pa nabubuksan noon. Gamit ang aking nanginginig na mga kamay, hinati ko ang tahi ng lihim na bulsa. Isang piraso ng papel na kupas na ang kulay ang bumagsak sa aking kandungan. Ito ay isang resibo ng padala ng pera, ngunit ang pangalan ng nagpadala ay hindi si Daniel, kundi ang kumpanya ng mga Harrison, at ang petsa ay eksaktong 1 araw bago ang aksidenteng pumatay sa aking ina. Ang nakasulat sa likod ay isang maikling babala. Huwag mong sasabihin ang nakita mo sa warehouse. Ang aking galit na dati ay tila isang maliit na baga. Ngayon ay naging isang dambuhalang sunog. Ginamit ako ni Daniel. Pinakasalan niya ako hindi dahil sa mahal niya ako, kundi dahil sa utang na loob na ipinaramdam niya sa akin nang bayaran niya ang libing ng aking ina. Isang paraan para manatili akong tahimik at nasa ilalim ng kanyang kontrol. Kinabukasan, sa gitna ng paghahanda para sa grand launching ng aking bagong brand na tinawag kong Alab, hindi mawala sa aking isipan ang nakatakdang pagkikita sa lumang pabrika. Tinawagan ko si Attorney Castillo. Attorney, kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa ugnayan ng aking ina at ng pamilya Harrison bago pa ako naging asawa ni Daniel. Huwag ninyong itatago ang kahit anong detalye. Ang aking utos ay matatag, walang bahid ng pag-aalinlangan. Madam Marian, may mga bagay na maaaring mas masakit pa sa inaasahan mo, ang babala ng abogado. Ngunit kung yan ang iyong nais, sisimulan ko ang paghukay sa mga lumang dokumento. Hapon na nang makarating ako sa gitna ng lungsod para sa isang huling meeting tungkol sa aking fashion show. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita ko si Vivian Cross sa labas ng isang mamahaling restaurant. Nakasuot siya ng isang makinang na pula na damit, may hawak na baso ng champagne, at ang kanyang tawa ay
umaalingaw-ngaw sa buong paligid. Nang makita niya ako, ang kanyang mukha ay nagliwanag sa isang malupit na paraan. "Oh, look who's here!" Ang reyna ng mga retaso. Ang kanyang boses ay tila isang lason na pilit pumapasok sa aking sistema. "Balita ko, nagtatago ka na raw sa isang mansyon. But let me tell you this, Marian. Kahit gaano ka pa kayaman ngayon, hindi mo mababago ang katotohanan na ang asawa mo ay mas pinili ako. In fact, Daniel and I are moving in together. At ang mga designs mo, sila ang magdadala sa amin sa rurok ng tagumpay." Hindi ako kumibo. Tiningnan ko lamang siya ng may matinding awa. Isang awa para sa isang babaeng akala niya ay panalo na siya. Ngunit hindi niya alam na ang pundasyong kinatatayuan niya ay gawa sa kasinungalingan at pagnanakaw. "Magsaya ka habang kaya mo pa, Vivian." Ang aking boses ay kalmado, na tila ba ang kanyang mga salita ay walang halaga sa akin. Dahil ang mga bagay na ninakaw, kailanman ay hindi magbibigay ng tunay na ningning. At ang lalaking ipinagmamalaki mo, darating ang araw na siya rin ang magpapabagsak sa'yo. Nang sumapit ang gabi, nagmaneho ako patungo sa Marikina. Ang lumang pabrika ng tela ay tila isang dambuhalang kalansay sa gitna ng kadiliman. Ang amoy ng alikabok at kalawang ay nanunuot sa aking ilong habang naglalakad ako sa loob ng masukal na pasilyo. Ang tanging liwanag ko ay ang aking telepono. "Nandito na ako. Lumabas ka." Ang aking sigaw na naging isang malakas na echo sa loob ng tahimik na gusali. Mula sa anino ng malalaking makina, isang figura ang dahan-dahang lumitaw. Hindi ito ang misteryosong messenger na inaasahan ko. Ang aking puso ay tila tumalon sa aking dibdib nang makilala ko ang taong nakatayo sa aking harap. "Daniel?" Ang aking bulong ay puno ng gulat at takot. Nakatayo si Daniel sa gitna ng dilim. Hawak ang isang lumang folder na may selyo ng ospital. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi, ngunit sa likod nito ay may isang katotohanang mas madilim pa sa gabing iyon. "Hindi ko gustong mahanap mo ang lugar na ito, Marian." Ang kanyang boses ay nanginginig. "Pero kailangan mong malaman. Hindi ako ang pumatay sa ina mo, pero alam ko kung sino ang gumawa niyon." Sa sandaling iyon, ang tunog ng isang sasakyang huminto sa labas at ang pagbukas ng mga ilaw ng sasakyan na tumama sa amin ay nagpasilaw sa aking paningin. Isang figura ang bumaba mula sa sasakyan, si Doña Esmeralda. May hawak na isang baril at ang kanyang mukha ay walang bakas ng awa. "Tapusin na natin ang dramang ito, Daniel. I told you to handle this years ago." Ang malamig na tinig ng aking biyenan ay tila isang hatol ng kamatayan. Ang liwanag mula sa mga headlight ng sasakyan ni Doña Esmeralda ay tila mga mapanghusgang mata na bumasag sa kadiliman ng lumang pabrika. Sa gitna ng alikabok at amoy ng kalawang, ang anino ng aking biyenan ay tila isang dambuhalang halimaw na handang lamunin ang anumang katotohanang pilit kong hinuhukay. Ang dulo ng bakal na hawak niya ay nagniningning, isang malamig na banta na nagpapatigil sa bawat pintig ng aking puso. "Mami, ibaba mo yan. Ano ba ang ginagawa mo?" Ang boses ni Daniel ay puno ng desperasyon, isang pagsusumamo na tila hindi naririnig ng kanyang ina. "Tumahimik ka, Daniel. Pinrotektahan ko ang pamilyang ito sa loob ng maraming taon habang ikaw ay abala sa paglalaro ng bahay-bahayan sa babaeng ito." Ang tinig ni Doña Esmeralda ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Bawat salita ay tila latigo na humahagupit sa katahimikan ng gabi. "Ang nanay mo, Marian. Masyado siyang maraming alam. Nakita niya ang hindi niya dapat makita sa warehouse na ito. 10 taon na ang nakalilipas. Akala niya ay maaari niyang gamitin ang impormasyong yon laban sa amin. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Ang bawat hininga ko ay tila punong-puno ng bubog. Impormasyon? Tungkol saan? Dahil ba sa mga ilegal na kemikal na ginagamit ninyo noon na pumatay sa mga manggagawa ninyo?
Iyon ba ang dahilan kung bakit kailangang mamatay ng nanay ko? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Esmeralda. Hindi lang yon. Ang nanay mo, ang tunay na may-ari ng mga orihinal na pattern na naging pundasyon ng Harrison Textiles. Ninakaw yon ng biyanan ko. At ang nanay mo, ang tanging ebidensya, hindi siya namatay sa aksidente. Ang pagkakaipit niya sa mga makina. Ako ang nag-utos niyon. At ang asawa mo, alam niya ang lahat. Lumingon ako kay Daniel. Ang kanyang muka ay kasing puti ng papel. Ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso sa akin. Ang bawat alaala ng aming pagsasama, ang bawat halik at pangako, ay tila mga basura na itinapon sa isang maruming estero. Daniel, totoo ba? Ang aking bulong ay puno ng pait. Kaya mo ba ako pinakasalan para masiguro na hindi ako magtatanong, para bayaran ang iyong konsensya gamit ang isang pekeng pag-ibig? Marian, I loved you. Noong una, ay iyon ang plano ni Mommy, pero minahal kita ng totoo. Ang kanyang pagtatangka na hawakan ng aking kamay ay tila isang insulto. I paid for the funeral. I took care of you. Akala ko sapat na yon para mabura ang kasalanan ng pamilya ko. Blood money? Ang aking tugon habang dahan-dahan akong umaatras palayo sa kanila. Ang buhay ng nanay ko, ang talento niya, at ang 7 taon ng buhay ko, binili ninyo lahat iyon gamit ang perang ninakaw ninyo rin sa amin. And now, it ends here. Ang malamig na deklarasyon ni Doña Esmeralda habang mas hinigpitan niya ang hawak sa kanyang sandata. Hindi ko hahayaan na sirain mo ang launching ng partnership ni na Daniel at Vivian bukas. Masyadong marami ang nakataya. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng pabrika ay nabasag hindi ng isang putok, kundi ng pagbukas ng lahat ng ilaw sa loob ng gusali. Ang dambuhalang mga bumbilya sa kisame na tila mga bituin na muling nabuhay ay nagbigay ng nakakasilaw na liwanag. Mula sa itaas na palapag, lumabas si Attorney Castillo kasama ang ilang mga opisyal ng batas. Nakarecord ang lahat, Madam Esmeralda. Ang boses ng abogado ay umalingaw-ngaw sa buong gusali. Bawat salitang binitawan mo ay narinig ng mga awtoridad. Hindi mo na matatakasan ang nakaraan. Nakita ko ang pagguho ng mundo sa mukha ni Doña Esmeralda. Ang kanyang katapangan ay naglaho na tila usok at ang sandata sa kanyang kamay ay dahan-dahang bumagsak sa semento na lumikha ng isang matunog na hudyat ng kanyang pagkatalo. Lumapit ako kay Daniel na ngayon ay nakaluhod na sa sahig habang umiiyak. Tiningnan ko siya ng huling beses. Hindi na may galit, kundi may matinding awa. Isang awa para sa isang lalaking kailanman ay hindi natutong tumayo para sa katotohanan. Tapos na tayo, Daniel, ang aking huling salita bago ako tumalikod. Ang hustisya para sa nanay ko ay nagsisimula pa lang at ang imperyong itinayo ninyo sa kasinungalingan, papanoorin ko itong gumuho. Lumabas ako ng pabrika, hinahayaan ng malamig na hangin ng madaling araw na humaplos sa aking mukha. Ngunit habang naglalakad ako, patungo sa sasakyan ni Maestra Sofia, isang itim na kotse ang mabilis na humarurot patungo sa akin. Ang bintana ay bumaba at nakita ko ang nanlilisik na mga mata ni Vivian Cross. Akala mo ba panalo ka na, Marian? Ang kanyang hiyaw na puno ng puot. If I go down, I'm taking your child with me. Nanlamig ang aking buong pagkatao. Ang aking telepono ay biglang nag-vibrate. Isang video call mula sa villa. Ang nakita ko sa screen ay nagpatigil sa aking mundo. Isang estrangherong lalaki na nakatayo sa tabi ng natutulog na si Luna. Huwag mong itutuloy, Vivian. Parang awa mo na. Ang boses ko ay halos hindi lumabas sa aking lalamunan. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang mabigat na tambol na bumubugbog sa aking dibdib habang nakatitig ako sa screen ng aking telepono. Sa loob ng maliit na parihabang liwanag,
Nakita ko ang natutulog na mukha ni Luna, ang kanyang payapang paghinga na tila isang anghel na walang malay sa panganib. Ngunit sa gilid ng kanyang kama, isang dambuhalang anino ng isang lalaki ang nakatayo. Hawak ang isang matalim na bagay na nagniningning sa dilim ng silid. I told you, Marian, kapag nawala ang lahat sa akin, sisiguraduhin kong wala ring matitira sa'yo. Ang boses ni Vivian mula sa kabilang linya ay puno ng baliw na kagalakan, isang tunog na tila kiss-kiss ng kutsilyo sa baso. Ang partnership, ang karir ko, ang pangalan ko, lahat kinuha mo. Ngayon, kukunin ko ang kaisa-isang bagay na nagpapatibay sa'yo. Vivian, stop this. I'll give you everything. Ang kumpanya, ang pera, ang mga designs, kunin mo na lahat. Huwag mo lang saktan ng anak ko. Ang sigaw ni Daniel ay puno ng pagsisisi habang pilit siyang bumabangon mula sa pagkakaluhod. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha at putik mula sa sahig ng lumang pabrika. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Vivian. Ang tawa nito ay umalingaw-ngaw sa madilim na pasilyo, isang tunog na puno ng kawalan ng pag-asa. Sa gitna ng aking matinding takot, isang malamig na kaisipan ang pumasok sa aking isipan. Naalala ko ang itinuro sa akin ni Maestra Sofia at Attorney Castillo noong unang araw ko sa villa. Ang kapangyarihan ay hindi lamang sa pera, kundi sa pagiging handa. Dahan-dahan kong inilapit ang aking bibig sa telepono. Ang aking boses ay naging kasing lamig ng yelo, isang tono na hindi ko akalaing taglay ko. Vivian, tumingin ka sa likod ng lalaking yan. Tumingin ka ng mabuti. Sa video call, nakita ko ang paglitaw ng dalawa pang anino mula sa dilim ng silid ni Luna. Ang tunog ng mabilis na pagkilos at ang pagbagsak ng isang mabigat na katawan sa alpombra ay hindi na kailangan ng salita. Ang lalaking pinadala ni Vivian ay mabilis na nadala sa sahig ng mga security personnel na lihim na kinuha ni Attorney Castillo para bantayan ang Villa 24 oras. Narinig ko ang paghaharurot ng mga sasakyan ng pulis sa paligid ng kinaroroonan ni Vivian. Ang liwanag ng mga asul at pulang ilaw ay tumama sa kanyang mukha sa video na nagpapakita ng kanyang huling pagkatalo. Hindi ito maari. Hindi! Ang hiyaw ni Vivian, bago tuluyang naputol ang tawag, nanginig ang aking buong katawan. Napaupo ako sa malamig na semento ng pabrika. Ang aking mga luha ay sa wakas ay malayang dumaloy. Hindi dahil sa pait, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Buhay ang anak ko. Ligtas ang aking mundo. Lumapit sa akin si Daniel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit akong tinutulungang tumayo. Marian, salamat sa Diyos. Ligtas si Luna. Please let me make it up to you. Ngayong wala na si Mommy at Vivian, maaari na tayong magsimula muli. I will give you the life you deserve. Tiningnan ko si Daniel. Nakita ko ang lalaking 7 taon kong pinagsilbihan, ang lalaking inalayan ko ng aking sining at kabataan. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na akong nakitang kahit anong kislap ng pag-ibig. Ang nakikita ko na lamang ay isang banyagang puno ng kahinaan. Ang buhay na nararapat para sa akin, Daniel, ay isang buhay na wala ka. Ang aking boses ay matatag. May awtoridad na nagmumula sa isang pusong ganap ng naghilom. Ang pag-ibig ay hindi binabayaran ng pera pagkatapos mong manakit. Ang pag-ibig ay proteksyon, katapatan, at respeto. Mga bagay na kailanman ay hindi mo naibigay. Iniwan ko siya roon, nakatayo sa gitna ng mga kalansay ng lumang pabrika habang dinadala ng mga pulis si Doña Esmeralda patungo sa kanilang sasakyan. Ang bawat hakbang ko palabas ay tila pagtatapon ng isang mabigat na balabal na 7 taon kong dinala. Pagdating ko sa villa, sinalubong ako ni Luna na nagising na mula sa kanyang tulog. Binuhat ko siya ng mahigpit. Ang amoy ng kanyang buhok na amoy baby powder
ay tila ang pinakamahalagang pabango sa buong mundo. "Mommy, why are you crying?" Ang tanong niya habang pinupunasan ng kanyang maliliit na daliri ang aking mga mata. "Wala ito, anak. Masaya lang si Mommy dahil sa wakas nakauwi na tayo." Ang aking bulong habang tinititigan ang pagsikat ng araw sa malawak na garden ng villa. Ngunit sa gitna ng aming yakap, lumapit si Attorney Castillo na may hawak na isang lumang dokumento na kinuha mula sa vault ng mga Harrison matapos ang pag-aresto kay Esmeralda. "Madam Marian, may huling revelasyon kaming nahanap," ang formal na wika ng abogado. "Ang iyong ama, si Don Roberto, ay hindi lamang nag-iwan ng mana. Siya ang tunay na nagmamay-ari ng lupang kinatitirikan ng kumpanya ng mga Harrison. Sa madaling salita, ikaw ang may-ari ng lahat ng gusali at lupang ginagamit nila ngayon." Isang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Hindi isang nangiti ng paghihiganti, kundi isang nangiti ng katarungang matagal nang naantala. "Attorney," ang aking wika habang nakatingin sa malayo. "Ihanda mo ang mga papeles. Paalisin mo sila sa loob ng 24 oras. Gusto kong makita kung paano sila mabubuhay sa mundong wala ang mga bagay na ninakaw nila sa akin." Ang bawat kahon na inilalabas mula sa dambuhalang gusali ng Harrison Group ay tila isang piraso ng kasaysayang unti-unting binubura. Nakatayo ako sa kabilang panig ng kalsada, sa loob ng aking sasakyan, pinagmamasdan ang pagkakagulo ng mga empleyado at ang paghakot ng mga mamahaling kagamitan patungo sa labas. Ang lupang kinatatayuan ng kanilang imperyo, ang lupang ipinagmalaki ni Doña Esmeralda sa loob ng ilang dekada, ay sa akin na ngayon. Isang pirma ko lang sa dokumentong hawak ni Attorney Castillo at ang lahat ng kanilang kinang ay naging abo. Walang ingay ng mga sirena o sigawan, tanging ang mabigat na hakbang ng mga trabahador at ang tunog ng pagkakakaladkad ng mga muebles sa semento ang maririnig. Ang bawat gamit na itinatambak sa gilid ng kalsada ay tila mga labi ng isang barkong lumubog. "Madam Marian, tapos na po ang 24 oras." Ang boses ni Attorney Castillo ay mahinahon habang nakatingin din sa labas. "Ang lahat ng ari-arian na hindi nila nailabas ay formal nang mapupunta sa inyong pangalan. Ano po ang ating susunod na hakbang?" "Hayaan mo silang matuto kung paano magsimula sa wala, Attorney." Ang aking tugon habang dahan-dahang ibinababa ang bintana ng sasakyan. Gusto kong malaman nila na ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa mga gusaling gawa sa nakaw na sining. Mula sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Daniel. Wala na ang kanyang plansadong suit at ang kanyang maayos na buhok. Nakasuot lamang siya ng isang gusot na polo, pawisan, at may dalang-dalawang maleta. Nang magtagpo ang aming mga mata, huminto siya sa paglalakad. Ang kanyang balikat ay bagsak, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagkatalo. Dahan-dahan siyang lumapit sa aking sasakyan. Isang security guard ang sumubok na humarang, ngunit itinaas ko ang aking kamay para pigilan ito. Huminto si Daniel sa tapat ng aking bintana. Ang amoy ng ulan at usok ng lunsod ay humahalo sa amoy ng kanyang pagsisisi. "Marian, wala na kaming matutuluyan." Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na madaling mabasag. "Ang mansyon, ang kumpanya, ang lahat, kinuha mo na. Ang mommy ay nasa kulungan at si Vivian ay kailangan ng milyon-milyong piyansa na wala kami. Hindi mo ba talaga kami titigilan hanggat hindi kami namamatay sa gutom?" Tiningnan ko siya nang walang bakit hanggang galit. Sa loob ng 7 taon, ang lalaking ito ang naging mundo ko. Pero ngayon, nakikita ko na lamang ay isang anino ng nakaraan. Hindi ko kayo pinapatay sa gutom, Daniel. Ibinalik ko lang ang lahat sa kung saan ito nararapat. Ang yaman na hawak ninyo ay hindi sa inyo. Sa nanay ko yon, sa pamilya ko, at sa mga taong inapakan ninyo. Ang nararanasan ninyo ngayon ay hindi higanti.
Iyan ang tinatawag na katarungan. Pero si Luna, ama niya pa rin ako. Ang huling hirit niya, ang huling baraha na pilit niyang ginagamit. Ang isang ama ay pinoprotektahan ng kanyang anak, Danielle. Hindi niya hinahayaang ikulong ito sa dilim para lang sa kanyang career. Ang aking boses ay naging matalas. Magpasalamat ka dahil hindi kita isinama sa kaso ng mami mo. Gamitin mo ang pagkakataong ito para maging tao ka naman kahit isang beses lang. Itinaas ko ang bintana ng sasakyan. Drive! Ang utos ko sa aking driver. Ang huling nakita ko sa side mirror ay si Daniel na nakatayo sa gitna ng kalsada. Mag-isa sa gitna ng kanyang gumuhong mundo. Nagtungo kami sa isang pribadong studio sa Makati. Dito, ang hangin ay amoy sutla at sariwang mga bulaklak. Ito ang kuta ng aking bagong brand, ang Alab. Nakita ko si Maestra Sofia na abala sa pag-aayos ng mga modelo para sa aking grand launching bukas. Nang makita niya ako, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Handa na ang lahat, Marian. Ang wika ng matanda, habang hinahaplos ang isang telang pula na may burdang ginto. Ito ang koleksyong hindi lamang damit, kundi kwento ng iyong muling pagsilang. Bukas, ang buong mundo ay makikita ang sining na pilit nilang itinago. Nang gabing iyon, bago ang pinakamalaking araw ng aking buhay, dinala ko si Luna sa isang parke. Pinanood ko siyang tumatakbo sa damuhan, malaya at tumatawa ng malakas. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Wala na ang panginginig ng kanyang mga kamay. "Mommy, look! I'm a butterfly!" Ang sigaw niya habang nakadipa ang kanyang mga kamay. Napaiyak ako sa tuwa. Sa wakas, ang aking anak ay lumilipad na sa liwanag. Ang bawat sakripisyo, ang bawat sampal, at ang bawat gabing puno ng luha ay nagbunga ng kalayaang ito. Ngunit sa likod ng aking kagalakan, isang misteryosong envelope ang iniabot sa akin ng isang courier habang pauwi na kami. Walang pangalan ang nagpadala. Sa loob, may isang luma at kalawanging susi at isang sulat na maikli. May isang pinto pa sa lumang bodega na hindi ninyo nabuksan. Doon nakatago ang huling habilin ng iyong ina na magpapabago sa lahat. Napatitig ako sa susi. Mayroon pa bang hindi ko alam? Mayroon pa bang mas malalim na lihim sa likod ng lahat ng ito? Ang gabi ng aking muling pagsilang ay dumating na may kasabay na halimuyak ng mga sariwang rosas at ang nagniningning na mga ilaw ng aking unang fashion show. Nakatayo ako sa likod ng entablado. Pinagmamasdan ang bawat modelo na lumalabas suot ang koleksyong Alab. Ang bawat tahi, ang bawat kurba ng tela, at ang bawat kulay na sumasayaw sa ilalim ng mga spotlight ay ang mga luhang dati ay nanunuot lamang sa aking unan. Ngunit ngayon ay naging mga brilyante sa mata ng mundo. Ang dambuhalang bulwagan ay puno ng mga tanyag na tao, mga kritiko, at mga mamamahayag. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako ang asawang nakatago sa dilim. Ako si Marian Valderrama. Ang palakpakan ng mga tao ay hindi lamang tunog ng paghanga. Ito ay tila isang dambuhalang alon na humuhugas sa lahat ng dumi ng aking nakaraan. Nang tawagin ang aking pangalan para sa huling paglabas, huminga ako ng malalim. Lumakad ako sa entablado kasama si Luna. Ang aking anak ay suot ang isang maliit na bersyon ng aking disenyo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan habang kumakaway sa karamihan. Wala na ang takot. Wala na ang anino. Kami ay dalawang bituin na sa wakas ay natutong lumikha ng sarili naming liwanag. Matapos ang tagumpay ng gabi, bago pa man ako tuluyang magpahinga, dinala ako ng aking mga paa sa huling destinasyon ng aking paglalakbay, ang lumang bodega sa likod ng kumpanya ng mga Harrison. Hawak ko ang kalawanging susi na ipinadala sa akin. Kasama ko si Attorney Castillo at Maestra Sofia. Ang bawat hakbang ko sa madilim na pasilyo
ay tila pagbabalik sa simula. Ngunit sa pagkakataong ito, ako ang may hawak ng sulo. Nahanap namin ang pinto sa likod ng mga dambuhalang rolyo ng lumang tela. Nang itusok ko ang susi at pilit na pinaling ang hawakan, ang tunog ng pagbukas ng mekanismo ay tila isang paghinga ng kasaysayang matagal nang nakakulong. Sa loob ng maliit na silid, walang ginto o pera. Ang tanging naroon ay isang antigong kaban na gawa sa kahoy ng nara. Dahan-dahan ko itong binuksan. Sa loob ay may isang balabal na gawa sa pinakamagandang uri ng telang inabel. Isang uri ng paghahabi na tila may buhay. Sa ibabaw nito ay isang liham mula sa aking ina. Marian, anak ko, ang simula ng sulat na tila binubulong ng hangin sa aking pandinig. Kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay nahanap mo na ang iyong lakas. Ang balabal na ito, ang aking huling obra. Hindi ito gawa sa sinulid lamang, kundi sa mga panalangin ko para sa iyong kalayaan. Ang kumpanya ng mga Harrison ay itinayo sa aking mga disenyo, ngunit ang kaluluwa ng sining na ito ay sa iyo lamang. Gamitin mo ito hindi para maghiganti, kundi para maghari sa sarili mong mundo. Nayakap ko ang balabal, ang amoy ng aking ina, ang amoy ng kalinga at pag-asa ay nanatili sa bawat hibla ng tela. Sa ilalim ng balabal, nahanap ni Attorney Castillo ang mga orihinal na titulo ng lupa at ang mga dokumentong nagpapatunay na ang lahat ng teknolohiya ng paghabi na ginagamit ng mga Harrison ay patente ng aking ina. Ito ang huling kuko sa kabaong ng imperyo ni na Daniel. Paglabas namin ng bodega, nakita ko si Daniel na nakatayo sa labas ng bakod. Tinitingnan niya ang dambuhalang karatula ng kumpanya na ngayon ay dahan-dahan nang binabaklas. Nang makita niya ako, sinubukan niyang lumapit, ngunit huminto siya nang makita ang balabal na suot ko. Marahil ay nakilala niya ang sining na pilit nilang ninakaw. Marian, I lost everything. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong na halos lunurin ng hangin. I have no money, no mother, and no name. Can we just go back to the way it was? Kahit bilang kaibigan lang, kahit para lang kay Luna. Tiningnan ko siya nang may kapayapaan sa aking puso. Daniel, ang nakaraan ay tila telang pinunit na. Maaari nating tahiin ang mga bahagi nito, ngunit ang mantsa at ang punit ay mananatili pa rin. Hindi na tayo babalik sa dati, dahil ang babaeng kilala mo ay wala na. Malaya ka na, Daniel. At sa wakas, malaya na rin ako. Tinalikuran ko siya ng walang pait. Sumakay ako sa aking sasakyan kung saan naghihintay si Luna. Tumingin ako sa labas ng bintana, sa mga ilaw ng lungsod na tila mga alitaptap sa dilim. Ang gabi ay malalim pa, ngunit hindi na ako natatakot. Dahil alam ko, sa pagsikat ng araw bukas, ang pangalang Marian Valderrama ay hindi na lamang isang anino, kundi isang alamat ng pagbangon. Ngunit bago tuluyang humarurot ang sasakyan, isang huling sulyap ang ibinigay ko sa lumang bodega. Ang pinto nito ay nanatiling bukas, tila isang paalala na ang bawat lihim ay may katapusan at ang bawat sakit ay may kapalit na ningning. Mommy, are we going home now? Tanong ni Luna habang humihilig sa aking balikat. Yes, anak. Ang aking tugon habang hinahaplos ang kanyang buhok. We are going home. At sa pagkakataong ito, tayo na ang nagmamay-ari ng susi. 5 taon na ang mabilis na lumipas. Sa bawat pag-ikot ng mundo, tila unti-unti ring naghihilom ang mga sugat na dati ay akala ko ay habang buhay nang magmamarka sa aking kaluluwa. Nakatayo ako ngayon sa tapat ng malaking salamin ng aking sariling gusali, ang Valderrama International Fashion House. Ang suot kong damit ay gawa sa pinakamahusay na sutla, kulay asul na tila kalangitan pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Ang aking buhok ay maayos na nakapusod, nagpapakita ng isang mukhang hindi na nagtatago sa anino, kundi isang mukhang handang humarap sa anumang liwanag.
Wala na ang amoy ng luma at madilim na bodega sa aking mga alaala. Ang paligid ko ngayon ay puno ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak at ang malambot na tunog ng mga makinang nananahi na lumilikha ng mga pangarap para sa ibang kababaihan. Ang Valderrama Foundation ay naging kanlungan ng mga biktima ng pang-aabuso at mga babaeng nagnanais na mahanap ang kanilang sariling talento. Dito, ang bawat tahi ay simbolo ng muling pagbangon. Minsan, nababalitaan ko pa rin ang nangyari sa mga Harrison. Si Daniel ay namumuhay na ngayon ng simple sa probinsya, nagtatrabaho bilang isang maliit na encoder sa isang opisina. Ang kanyang yaman, kapangyarihan, at ang kanyang pangalan ay tuluyan ng nilamon ng limot. Si Doña Esmeralda naman ay nananatili pa rin sa loob ng rehas, binibilang ang mga araw na puno ng pagsisisi sa bawat maling desisyong kanyang ginawa. Si Vivian, balita ko ay umalis na siya ng bansa at nagtatago sa kahihiyan, isang pangalang kailanman ay hindi na muling mababanggit sa industriya ng sining. Hindi ko sila kinamumuhian. Ang galit ay isang mabigat na bagahe na matagal ko nang ibinaba sa tabi ng kalsada. Ang katarungang aking nakamit ay hindi nanggaling sa pananakit sa kanila, kundi sa pagpapakita na ang babaeng binaliwala nila ay ang siyang magtatayo ng imperyong hindi nila kailanman mapapantayan. "Mommy, are you ready? The show is about to start." Ang tinig ni Luna ang nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. 12 taong gulang na siya ngayon, matangkad, marangal, at may mga matang puno ng talino. Hawak niya ang kanyang sariling sketchbook, isang patunay na ang sining ng aking ina ay nagpapatuloy sa kanyang mga daliri. Niyakap ko siya ng mahigpit, dinaramdam ang init ng kanyang pagmamahal na siyang naging tanging sandigan ko sa aking pinakamadilim na sandali. "Handa na ako, anak," ang aking bulong habang hinahaplos ang kanyang pisngi. Handang-handa na. Lumabas kami ng silid at sinalubong kami ng masigabong palakpakan ng mga taong naghihintay sa labas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako naglalakad bilang asawa ng kung sino. Naglalakad ako bilang Marian Valderrama. Sa inyong mga nakikinig, sa bawat babaeng kasalukuyang nasa dilim at tila nawawalan na ng pag-asa. Tandaan ninyo na ang bawat anino ay patunay lamang na may liwanag sa kabilang panig. Huwag ninyong hayaang ang ibang tao ang magsulat ng inyong kwento. Hawakan ninyo ang panulat, tahiin ninyo ang inyong sariling kapalaran, at huwag kayong matakot na ipakita sa mundo ang inyong tunay na ningning. Dahil sa dulo ng bawat sakripisyo, may isang reynang naghihintay na muling maghari. Tumingin ako sa langit, sa unang bituin na lumitaw sa dapit hapon. Ngumiti ako. Sa wakas, ang aking sining ay malaya na. At ako ay ganap ng buo.